All goods. At bago tayo dumaretso ng ating North Loop, alam ko na matagal nyo nang inaabangan na buksan ko tong dala-dala kong box na to. Simula nung bumiyahe tayo papunta ng Marilaki Camp, dala-dala ko na to. Ngayon, siguro ito na yung pagkakataon para ipakita ko na sa inyo kung anong nilalaman ba nito. Alam ko rin na excited na kayo. So alin ba mas magandang unahin? Mas malaki to kaysa dito. Unahin muna natin itong malaki. Ito yung binili kong kutsilyo na worth nasa 150 lang ata ito Wow, matalas Parang ano siya, parang cutter din Unbox. At ngayon ko lang din malalaman ang nilalaman. Quick start guide. Okay. Okay, alam ko na kung ano to. Ipakita ko na sa inyo para alam nyo na rin. Papakita rin naman EcoFlow, from EcoFlow. EcoFlow. Quick start guide at saka mga brochure. Yan. Ito yung unang kasama, nakita natin. Tapos may box. Medyo mabigat yung box. Ano naman ito? Tingnan natin. Wow, daming wire. Power supply cable. Next is ganun din. Magkaibang version ng power supply cable. Isang US at saka isang Europe. Yung dulo lang yung pinagkaiba niya. Ayan. Ito yung Europe. Ito yung US power cord. And then, meron siyang USB cable. Ito yung parang mga sa printer communication cable na USB. Isang DC na ang dulo ay ito yung katulad sa solar na saksakan. Pero DC siya. So magagamit din natin to sa ating tuktok kasi may saksakan tayong ganito Yun, ang laman nitong mismong kahon na maliit. Styro, syempre di mawawala, protection. Wow, ganda. Halos kulay black talaga siya. Ito, pinapakilala ko ang bago makakasama natin sa biyahe natin, ang EcoFlow River 3 Plus. Yan ang itsura niya Ito ay output na DC, power button, and then light button, power switch button, and DC power on off button, AC on off button. Yan ang nasa harapan. Sa gilid, ventilation. Sa kanan, ventilation with fan. And then sa likod, ito ang kagandahan dito sa likod. Nasa likod mismo yung kanyang mga power outlet kung saan dito ka magsasaksak ng dalawang output, and then dito naman yung input pagka i-charge mo tong mismong EcoFlow. This is a power station X UPS. Ano ibig sabihin ng UPS? Uninterrupted power supply. Meaning, para sa mga katulad mo sa desktop no may computer shop pa ako, ginagamitan ko ng ganito yung server ko. Once na mawala ng kuryente, automatic yung backup battery nito yung magsusupply ng kuryente dun sa ating gamit na device like computer, desktop, or kung ano mang isaksak mo dito. Try nga natin. Parang wala pa yatang charge. Ayun, meron pala. So hold lang pala. Akala ko walang charge. So meron pa siyang 29% and meron pa siyang dalawang output na USB Type A and isang USB Type C na 100 watts. Ingatan yung ilaw niya. Wow! Aesthetic, kumbaga. May ilaw. Low, high, and then SOS yung nagbi-blinking. Saktong-sakto, sunset na rito sa pwesto ko. Kaya ito yung pagkakataon talaga na ichinempo ko na dito mag-unbox. So ito ang EcoFlow River 3 Plus kung saan ito ay merong 286 watt-hour na battery capacity. At pwede mo siyang i-extend gamit yung kanyang battery plus or yung kanyang extended battery. Kung saan, kung makikita natin sa ilalim, meron siyang, may port. May nakalagay na extra battery port. Dito may sasaksak yung mismong extra battery, which is comes with two variant, ang EB300 at ang EB600. So kung yung EB300 ang pinili ninyo, is mag-extend siya ng plus 286 watt-hour. Pero kung yun namang EB600 ang inyong pinili para sa extra battery, na halos ang katumbas ay doble ng EB300 kung saan 572 watt-hour. So matotal kapag pinagsama to at saka yung EB600, ay meron siyang 858 watt-hour. Ang rated output nitong EcoFlow River 3 Plus is 600 watts, pero meron siyang X-Boost kung saan kaya niyang mag-handle ng hanggang 1,200 watts na output. Para i-on naman yung X-Boost ay kailangan nyo syempre ng EcoFlow app sa inyong cellphone dahil pwede nyo i-connect yung phone ninyo gamit yung app dito sa mismong EcoFlow. At dahil nakapag-download na rin naman ako, first time nating i-connect yung ating app dito sa ating mismong River 3 Plus. Ito, na kagad
Ito, na-connect ko na yung ating EcoFlow River 3 Plus at kung makikita nyo rito, ayan o. Kita yung remaining kung ilan na lang yung natitirang percent ng battery. At saka, dito pwede mong iset up yung mismong charging niya. Pwede mo palitan ng device name. Ito, charge and discharge limits. Pwede mo siyang iset. Backup reserve, pwede mo rin iset. Marami kang pwedeng gawin dito sa mismong app nila na nakakonect dito sa ating EcoFlow River 3. Dito pwede mo rin kontrolin kung bubuksan mo yung AC, DC at saka yung ilaw. Kapag binuksan ko, ayun nagbukas. Pwede ko siyang kontrolin wirelessly using the app. Diba? At dito makikita mo rin kung ilan yung kinokonsume mo ng sinaksak mong device like AC at saka DC kung ilang watts. At saka kung ikaw ay nagcha-charge. Dito mo rin i-on yung mismong sinasabi nating X-Boost para maging 1,200 watts yung kayang device na isaksak dito sa ating EcoFlow River 3 Plus. Ito, dito sa mismong under ng input and output settings, makikita nyo rito, ayun ang X-Boost. So, pwede mo siyang patayin. So, limit lang siya ng hanggang 600 watts. Pero kung gusto mong buksan, pwede mo namang enable. Ang EcoFlow River 3 Plus is merong LFP battery kung saan pwedeng tumagal ang kanyang lifespan ng hanggang 10 years or 3,000 charge cycles. Gaano ba katagal yun? Depende yun kung kailan mo siya china-charge at nadi-discharge. Yun yung cycle na sinasabi natin. Ngayon, buksan naman natin tong isa. Siguro, may idea na kayo kung ano tong isa. At na-discuss ko na sa inyo kagad tong Eco River 3 Plus ilalim pala yung nabuksan ko. Siyempre, pagka merong wrap, hindi ko malaman kung alin ang ibabaw at alin ang ilalim. Pero all goods na yan. Tama nga, ilalim yung nabuksan ko. The EB600 extra battery. Ito, ang bigat. Ito yung mabigat kasi purong battery ito Unlike dito, mas magaan siya kaysa dito. At ang kasama lang naman nito ay quick start guide. At wala naman siyang kailangan na connector para mag-connect yung dalawa. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina sa ilalim, dito magko-connect yung dalawang ito. So ito, nasa ibabaw, tatanggalin mo lang yung rubber na cover. Tago natin at baka mawala. Ayan, ito yung magiging connector niya. So, hindi mo na kailangan ng connecting cable, which is good. Pero, mamaya sasabihin ko yung suggestion ko sa EcoFlow. May naisip kasi ako. So, dito mo lang siya ikakabit. Pag ganito ang kabit niya. Una itong sa harapan, bago yung sa ilikod. Push mo lang, yung kabit na kagad. Kahit nabuhatin mo ng isang kamay, hindi basta-basta malalaglag yung kanyang extra battery. Kasi meron siyang lock sa likod. Ito. So pagka tatanggalin mo, ipupush mo lang tong likod. Pag napush mo na, ayun quick release kumbaga. Pagkakabit. At dito sa mismong EB600, teka lang, tanggalin ko na, bibigatan ako. At dito mismo sa EB600 is mas malaki siya kaysa sa EB300. So pero parehas naman sila ng itsura. So makikita nyo, meron siyang indicator light kung saan makikita at malalaman ninyo kung ilan na lang yung percent ng battery na laman ito. So dito halos parang kalahati, so parang 50%. And then ito on off dahil meron siyang standalone na USB Type-C na pwede kang magsaksak na hanggang 140 watts. Side wala naman, and then likod wala. Yun lang mismong lock niya. Ilalim wala, and then yung ibabaw, yun lang yung mismong connector ng EB600. Napaka-elegante niyang tingnan kasi black na black tapos yung ilaw niya pa yung nagpapaganda. So para i-charge to, saksak lang natin yan nasa likod. And kapag ka magka-connect tong dalawa, dami na i-charge tong EB600. Pero kung hiwalay mo naman siyang i-charge, pwede rin naman. Pero medyo matagal-tagal dito sa mismong EB600 pag i-charge mo dito sa Type-C. So itong EcoFlow River 3 Max Plus is maraming features like pwede ito sa fast charging nang hindi magkakaroon ng damage ang inyong battery. Kasi kalimitan ng mga devices natin kapag yan ay ginamitan ng fast charger at hindi naman siya compatible, doon nagiging maikli yung lifespan ng ating mga device, yung battery. Pero ito sa EcoFlow, dahil may features siya na fast charging, no worries kahit na mabilis siyang mag-charge, hindi ka agad basta-basta magkakaroon ng diferensya ang battery nito. I-charge natin siya at meron namang kuryente dito sa Sitio Tangal at nandun yung laptop ko Tingnan natin din na ipatong siya sa mismong aking lamesa kung gaano siya kagandang tingnan. Tingnan nyo, hindi yan basta bibitaw kahit hanggang doon ako dumating. O, diba?
Ayos yung lock niya. Hindi talaga siya basta bibitaw hanggat hindi mo siya pinupush. Oh. All goods. So kung magsasaksak ng laptop, oh, ito yung laptop, saksak natin dito. Ganyan, oh. Or kung namang isasaksak mo na gusto mong nakatago, kung halimbawa nasa bahay ka, oh, di ba? Malinis siyang tingnan. Ayun. So nakikita rin dito sa mismong LCD niya or LED niya na panel, yung output, kung ilan yung binibigay, 8.1 hours yung mismong itatagal kapag kaganto yung konsumo sa 31% na laman ng battery. So, di ba 31%? Tama, pag tinanggal ko siya dito sa mismong EB600, mag-iiba reading niya. Kasi, yung mababasa niya is yung mismong battery na lang na nandito sa River 3 Plus. O, ayun, nag-iba. Naging 29% na lang. Kasi inangat ko siya. Pero pag binalik ko siya, ayun, oh. Naging 31% ulit. Ibig sabihin, yung mismong laman pa na battery nitong EB600. Eh siya, i-charge sa muna natin. Kung ilan ba ang mismong maximum input nito pag i-charge natin. Okay, saksak na natin. So kapag sinacharge siya, makikita nyo input dito. O hanggang 600, ayun. May lumabas na extreme. Ibig sabihin, yan na yung pinaka fast charging niya. 640 hanggang 645 watts. Mabilis nga yan. And then makikita nyo yung indicator light dito. Ayan, nagbiblink. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Bilis, 32% agad. Unang nagustuhan ko sa kanya is compact. Mas maliit siya kaysa sa dating ginagamit ko. Tapos, eleganteng tingnan kahit na ilagay mo siya sa ibabaw ng desktop or kung saan mo man siya gustong ilagay. At nagdadagdag aesthetic yung kanyang mismong ilaw dito. Oh, di ba? Aesthetic! Tapos, may suggestion ako sa EcoFlow. May nakita ako na pwede pang i-improve ng EcoFlow dito sa River 3 Max Plus. Pwede pa siyang gawin na hanggang dalawang EB600 or dalawang EB300 kung saan maganda siyang lagyan pa ng isa dito. Kung halimbawang itong EB600, magkakaroon ng isa pang connector dito sa ilalim para mas ma-extend pa yung kanyang battery. Kumbaga magiging ganyan, kataas siya. Kung hanggang dalawang EB600 or EB300, much better. Kasi sa katulad kong bumabiyahe, pag ito ang magiging dala ko, kailangan ko ng mas malaking battery capacity. Lalo na matagal tayong hindi umuwi sa mga biyahe natin. Yun ang isang nakikita ko. Kung kaya nila na gawing hanggang 2 or 3 EB600 na magkakapatong, much better. Pero para sa akin, all goods tong EcoFlow River 3 Max Plus at sa susunod na mga biyahe natin, makikita nyo na ito ang gamit-gamit natin. Siya, ipagpatuloy na natin ating Tuk Tuk Life North Loop Camping Adventures kung saan campsite naman tayo matutulog or mag-i-stay kasama si Roy. Okay? Let's go! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Okay. So ito yung bagong daan na ginawa. Na kung saan pagka ginugol map yung Camp Sitio Tangal, kung doon sa kabila nakalagay ay dead end, ito yung dugtong nun. Ito yung gabi na dinaanan natin. Palabas na tayo. Na-enjoy nyo ba? Yung ating first timers camp 2, lalo na yung papunta pa lang tayo ng gabi na nagkandaligaw-ligaw tayo. Ganun talaga, kasama sa adventure yan. Kaya nga camping adventure di ba? Sa biglaang North Loop natin ngayon, kasama si Roy na taga Bicol. Ang unang destination natin ay Pangasinan. At kung saan sa Pangasinan, mamaya malalaman ninyo paglabas natin dito sa mismong looban ng papunta ng Camp Sitio Tangal. Ano, okay lang kayo dyan? O teka lang. Isod-isod natin yung box at masyadong nasisikupan si Coffee. O ayan, okay na. All goods na yan. Ayan si Roy, nasa harapan ko. Talagang lulubusin namin ang kanyang bakasyon para maikot ang norte. Kung galing siya ng Bicol, norte ang iikutin niya. At sa susunod, pagkatapos natin ng North Loop, yung pinaplano nating Bicol na loop,
ay gagawin din natin. At syempre, pupunta tayo at dadalawin natin si Roy doon. At makakasama natin ang ating kaibigan na si Tolitz Motovlog. So, ito na yung palabas. Ha, pag dinaretso yung nasa likod ko, yan yung way papunta doon sa kabilang daan. Kung gusto nyo ng adventure. Basta makikita nyo naman, bago dumating dun sa parang solar farm, merong sementadong daan. Kung galing kayo dun, ibig sabihin, nasa kaliwang party nyo. Jack, upo! Upo ka. Upo. Higa. Okay, medyo meron ng signal ang smart. All goods na rito. Paano, dito na ka? Sige, salamat. lang, tapos Pangasinan na yan. Ito na yung labas. Sige, salamat. Salamat ang marami. Thank you. Pagbalik na lang ulit. Thank you. Tara bro. Ito na nga yun, yung kanto. Yung pinasukan ko. Kaliwa tayo para diretso ng Pangasinan. Let's go. Siya, hanap na rin pala muna ako ng gas station para makapagpa-full tank para dire-diretso ang biyahe natin. Relax lang kayo ha. Wag nang magulo. Okay na bro? Sige po sir. At dito kami nakakita ng gas station. Pangalan ay Jayhan Gas Station. Anong lugar na ba to? At dito pala sa may parting kaliwa nitong daan na to ay halos katabi lang pala din yung dagat. Diretso tayo ng biyahe. Oras ay alas 9:30 ng umaga at ang ating lalakbayin ay nasa 125 kilometers or 3 hours. Ang pangalan ng ating pupuntahan sa Pangasinan ay Estancia Beach. Sana meron tayong maanuhan doon na ating pagkakampingan. Okay na ha, uminom na ulit kayong dalawa ha. Mahaba-haba ang ating magiging biyahe dahil ito nga ay North Loop. Mate-testing ngayon si Guapa. Siguro pag uwi natin, doon na lang natin palta ng mismong clutch lining dahil okay pa naman yan, nararamdaman ko naman eh. Ingat nga lang sa mga nadadaanan dito dahil may mga nadaanan din kami na ginagawang kalsada pa. Nag-usap kami kanina ni Roy. Sabi ko sa kanya, kapag kailangan niyang huminto or anything na meron siyang kailangan, overtake niya lang ako at tatabi kami. Nasa likod ko siya eh. Sa side mirror lang ako bumabase kung nasa likod ko pa siya. Makulimlim ang kalangitan pero tirik ang araw. Pagka ganitong biyahe talaga na summer, dapat yung suot mong damit is yung yung presko, yung hindi gaanong mainit, hindi gaanong makapal. Or kung kaya magsando, magsando. Swerte naman ni Jack at saka ni Kopi makakapag North Loop. Anong problema nito? Ouch, Sue! Bangga. Ouch! Wasak! Areglo na lang, sir. Isa parehas pa kayong mamroblema. Kaso malaki-laki yun. Hindi, wasak pala yung harap ng Hilux. Yung likod nung binangga, walang problema. Ang tanong, sino may kasalanan? Ito, taga lang. May 7-Eleven dito. Mag-ano lang ako. Hanap lang ako ng double adhesive tape. Nakabili na ako ng double adhesive tape. Kaso siya yung tape lang talaga, wala siyang foam. Kailangan ko medyo makapal. Mamaya ko na ikabit. Biyahe muna kami. Uy, Jack! Baba ka dyan, baba. Mainit. Wait lang, saglit lang. Alabas na rin agad tayo. Sinaglit ko lang bumili. My goods. Dito tayo. Dito, ingat lang talaga. Sobrang dami nang nabiyahe. Laging tingin ng side mirror, kaliwat kanan. Bago ka lumipat ng linya or liliko ka. Ano na pala itong lugar na to? Masinlok na pala to. Alam nyo naman, kapag ka mag-i-eleksyon, kailangan magpagawa ng kalsada. Kahit na ayos pa, titibagin. Anong lugar na to? May malaking bridge na rito. Lawis Bridge. Ba't yung overtake sa bridge? Napakagaling. Iniwasan ko na yan. Yung overtake sa tulay. Candelaria, Zambales. Okay, Candelaria na pala to. Kala ko Quezon lang yung may Candelaria, pati pala Zambales. Tulog si Kopi, si Jack,
Ayun, nakatanod lang. Ganyan lang, Jack. Ano ka ba, nakatayo? Humiga ka, umupo ka. Papagod ka na naman yan. Yung mga style mong yan. Alas 10 ng umaga. Napakabagal namin. Alam niyo kung bakit? Aba, 5 ba naman truck yung nasa harapan niyo? Paano mo overtaken yan sa liit ng kalsada? Pagka bigla may kasalubong ang malaki, gigit na ka sa 2 truck, napakadelikado nun. Na-tsempo, ang hirap naman tsumempo. Lagi may kasalubong. Minsan truck pa yung kasalubong. Dito naliliko yung mga truck. Kakanan na. Take time lang. Yung isang nakakotse, kumanan, doon nga liliko yung mga truck. Tamang hintay lang. Okay ka lang dyan, bro? All goods? Mag-aalas 10:30 at nandito na kami sa Santa Cruz, Zambales. Nagyaya na akong kumain, nagugutom na ako kasi yung kaninang kinain namin ay tinapay tsaka nagkape lang naman. Dito kami sa Edmond Eatery. Oh, wait lang! Pakainin ko na rin itong mga to, di pa nakain. Ito na. Oh, ubos yan, ha? Ingay pagkagutom talaga Oh, kain na coffee. Diyan lang muna, ha? Ubusin yan at ako'y kakain rin muna dun sa, sa loob. Ano iyo, bro, in order mo? Tilapia lang din. Tilapia iyo? Oo, pang breakfast. Ito akin. Itong itlog, order mo din to. Ikaw gusto mo? Okay lang ako. Meron pa tayo natirang longganisa dun kagabi. Ayan na lang ang aking kakainin. Kain lang muna kami. Para may lakas pa na bumiyahe. Wala nga, ang haba na pala ng bigote ko. Kailangan ko na mag-ahit. Hindi naman bagay sa akin kasi may bigote. Okay, bro. Oh. Alas 11:30 ng tanghali. Grabe yung katirikan ng araw pag dito talaga sa norte. Pero parang sa amin, laging umuulan. Pag umaraw sa amin, mas matindi ang araw dito. Mas matindi yung init. All goods na yung aming kinain. Pwede na ulit bumiyahe. Ano, Jack? Ano, coffee? Let's go. Whew. Meron pa tayong 97 kilometers or halos 2.5 oras yung biyahe. Estancia Beach. Mabuti na lang kamo, yung mga truck dito ay nasa tabi. Akala ko hanay-hanay na naman yung susundan natin Mapapatagal tayo lalo nito. Gaano karaming dump truck. Ayun, naidikit ko na yung ating solar TPMS at saka yung ating orasan. Inanahan ko na ng adhesive tape kanina habang nagpapahinga kami dun sa kainan. Oh, chill lang ha, chill. Kumain na, uminom na, chill lang kayong dalawa dyan. Infanta Zambales, kung di ako nagkakamali. Tingnan ko lang sa side mirror si Roy Sabi ko kasi sa kanya, para lagi ko siya nakikita, sa kanan lang. Inaantok ako! Alas 12. Grabe naman kasi yung daan. Para kang hinehele. Napakaganda ng kalsada. Dire-diretso lang. Takbuhan namin mga nasa 60. Naantok tuloy ako. Dinadapuan ako ng antok. Parting Pangasinan na itong dinadaanan natin. Paano hindi rin aantokin? Wala akong kausap. May kasama ako pero hindi ko nakakausap. Dire-diretso lang ang biyahe. Pero sinabi ko kay Roy na bukas ay dadaan kami sa bilihan ng helmet para bumili ako ng headset para dun sa Precon. Sabi niya sa akin, bibili na rin daw siya ng intercom at magagamit na rin naman daw niya sa biyahe. Kaya bukas, sigurado, makakapag-usap na kami habang nabiyahe. O kayo, kung balak niyo sumama sa mga biyahe ko, make sure na meron na kayong Freedcon FX na intercom. Kung wala man, pwede ko naman kayong pahiramin. Para nang sa ganon, hindi boring ang biyahe. Lalong ganito, ang haba-haba ng mga rektahan, nakakaantok. Pag walang kausap. Yung dalawa kong kasama sa likod, mukhang natutulog lang yata hindi, si Jack. Talagang ine-enjoy niya kada biyahe, Upo, Jack! Umupo ka. Humiga. Tulog si Kopi. Tulog ang aking little girl. Ano bang parte na ng Pangasinan. Don Juan Federal Senior Elementary School. Yun ang nabasa ko.
Anong bayan na nakakasakop na dito sa dinadaanan namin? Dasol. Dasol, Pangasinan na pala to. Eh, ang pupuntahan natin ay Lingayen, Pangasinan pa. You are now leaving Mabini. Thank you, come again. Makalabas na tayo Mabini. So ano na to? Anong lugar na to after ng Mabini, Pangasinan? Naghahanap pa ako ng clue. Lingayen na ba to? Kasi isang oras na lang yung ating babiyahin or 42 kilometers yung layo. Buti kahit papano ay yung liwanag ng araw. Wala na. Kanina kahit yung hangin napakainit. Eh buti ngayon malamig-lamig na yung hangin. Presko na. Kamusta naman yung pasahero ko sa likod? Ha? Ayos Jack ang style mo ah. Nakasandal ka dyan sa gitna, sa box at saka dyan sa storage box ah. Si Kopi, tulog pa rin. Alos Elementary School? Alaminos na pala. Alaminos, Pangasinan na pala kami. Dinaradyo na namin North Loop eh. Dati, puro biyahe mo, puro Bicol at saka ano eh. Oo. Pahinga lang kami, tumigil ako at ang likot ni Jack. Oh, tama nagsusumampa. At bigla ako nakilala ni Sir. Anong pangalan mo, Sir? Benz. Oh, nakita niya ako, nakilala si Guapa eh. Sir, sticker pala. Ay, tingin sticker para nakita ko lang eh. Sabi ko ba, familiar rin mo. Dito ako. Biglang preno ako dun eh. Nagulat ako sa iyo eh. Kaya manood lagi naman. Ay, salamat po. Sa Kashipa. Sir. Ay, thank you sa sticker. Yun, salamat. Nakilala pa tayo ni Sir. Sabi ko, pahinga muna. Ang init eh. Kinonfirm ko kasi. Oo. Eh, itong private. Kaya tumigil ako doon. Tapos nakita ko yung load. Okay. Siya nga, sabi ko. Pero saan kayo? Tutusin sa Pampanga ako. Oo. Ngayon, nandito ako. Sa kuya ko. Nagatid ka? Balik abroad na naman. Pahinga lang muna. Tayo anong ginawa mo na naman, Jack? Talaga namang, Si Jack talaga eh. Ah. Hindi pa si Kopi. Si Kopi, dyan lang yan eh. Tatabi ka ba sa akin? Ang hirap mag-drive pag kami katabi. Kaya tumitigil-tigil kami. Papainumin ng tubig. Sobrang init na dito sa Pangasinan. Kaya nga sobrang init ka. Ramdam ko nga ba? Talagang inadya na magkita tayo. Sabi ko lang, kailan ka mag-aaral dito? Sige, Sir. Ingat. Di ko akalain na merong makakakita sa atin ng pagpapahinga natin dito. Konti na lang. 27 kilometers na lang or 45 minutes. Nakikita ko kasi ito si Jack, ang likot eh. Lumiban bigla dun sa kabila. Sabi ko naku, baka nauuhaw na. Kaya sabi ko, tigil mo na, pahinga lang. Inom tubig. Jack, umayos na ha. Umaakit ka pa rito. Huwag ka na umaakit dito sa ibabaw. Mamaya mahulog. Aandar na tayo. Tamo, nagkanda bulbul ka na. Ayos. Wala, nagulat si Kopi. Grabe talaga, init dito ba? Talagang hihinto ka para magpahinga at uminom ng tubig eh. Made-dehydrate ka eh. 1:30 ng tanghali 27 kilometers na lang. At si Jack inilipat ko na andiyan ka na naman. Doon lang sa tabi ni Kopi. Iniligay ko na nga dito sa tabi-tabi tong nakaharang sa gitna para maharangan yung init eh. Diyan lang. Naka-ready na rin si Roy. Tara! Chinek ko rin yung sa may makina, yung sa may tambucho. Baka mamaya lumuwag na naman yung tornilyo, matanggalan na naman tayo. Okay naman, hindi naman siya lumuwag. Doon sa pwesto namin yon, di ko akalain na meron pang makakakilala sa akin na subscriber. Grabe, maraming salamat at talagang inadya na magkita kami. At buti naman, at meron akong dalang sticker. Nakakatuwang tingnan yung mag-ama Ang sweet ng mag-ama Pagkadikit pa yung mukha habang nakatingin sa bintana Talaga naman si Jack, gusto lang pala katabi si Kopi. Sarap ng tunog. Mas masaya si Jack nung tumabi kay Kopi Nakikita ko sa rearview mirror Bakit bangkingan pala ito Napasabak si Guapa ng bangkingan dito lugar na ba ito? Alaminos pa rin ba to? Parang ibang lugar na to Bumabangking din si Roy Dito ako sa side mirror ang init. Ang
hapdi sa balat. Tsaka dito sa paa ko. Tapos din ng bangkingan na yun. Ang sikat sa Pangasinan, yung mga dried fish ba, tsaka mga bagoong. Kaliwa tayo, papunta ng Lingayen. Dito. Malapit na. 7 kilometers na lang. Init! Sakit pa nun sa paa yun. Nakatutok yung araw dito sa may panang ko. Pagkatapos ng tulay ay pinapaliko kami dito. 4 kilometers na lang. Malapit na. Welcome to Barangay Estancia. Barangay pala yung Estancia. Ano, Jack? Nakasilip ka pa rin kahit na mainit na. Nandiyan naman sa side na yan yung araw. Bahala ka. Enjoy ka. Si Kopi, nakasilong yun. Tabing dagat. Tingnan natin. Sana merong doon, magandang masisilungan para makapag-camping. Kapag wala, mahirap yun. Lulutuin tayo para tayong dinaing na bangus. Kaliwa. May nakalagay naman dito na this way to Estancia Beach. May mga tinda-tindahan naman palang madadaanan dito. If ever na merong kailangan bilhin. May marami naman din pala nakatira. Kala ko, pagdating dito sa parting to, talagang beach na lang Wala nang gaano mga kabahayan Lapit na, 600 meters na lang. Kung kailang medyo dulo-dulo na, dito na yung rough road. Pero hanggang papunta rito, sementado naman. May mga yung mga nakatayo. Yan, pay parking ba? Ang ganda naman ito. Pay parking here, may nakalagay. Pwede naman dalhin hanggang doon yata Ngayon, lalakarin lang. Ayun, may nagdadiretso dun. Ayun, may mga dumaretso na mismong motor. The Even Angels ATV and UTV Rentals. Pwede magrenta. Hinawak nito Alikabok nga lang. Grabe yung alikabok. Huwag naman tayo mapapatsepo dun sa malambot na alikabok. Pero ang dami nang lalakarin kung paparada ka na kagad dun. Grabe, pino yung yung buhangin, alikabok. Nagsama. Parang mahirap mag-camping dito Dahan-dahan lang. Jack, huwag kasilip at malikabok ha. Walang dyan daan. Ano to? May parang humps. Ito pala itsura dito. Napakalikabok. Pero buti hindi umuulan. Kung umuulan ako, yari. Kaya ba hanggang doon? Medyo kung isabak tong ating sigwapa hanggang doon Napakaano ng mismong buhangin. Pino. Nag-aalangan ako. Masyadong maning buhangin, pinong-pino. Baka lumubog Oo, baka mabahura. Parang hindi yata tayo ritong mag-camping Malikabok. Nakamukhang paggabi, wala nang tao. Mukha nga. Tingnan lang natin. Pwede, mayroong CR. Medyo delikado Akala ko naman ay okay dito sa pupuntahan namin. Although nakikita nyo sa mismong aerial shot, napakaganda ng lugar. Kaso, kapag nandito ka na mismo sa ground na to, nakita nyo naman yan napakapino ng buhangin na may halong alikabok pa. Hindi kakayanin ni Guapa kung halimbawang itutuloy ko siya dun sa mismong mga may campsite dito na malapit or kubo-kubo. Baka mabahura. Ang magtutulak lang sa akin si Roy. Pinahirapan ko pa. Imbis na madaliin ko lang yung mismong biyahe niya na paikot dito sa norte, pahihirapan ko pa. Kaya nung sinabi ko sa kanya na nag-aalangan ako, hindi ko na itinuloy. Kaya nung nakita ko tong portalet, itinabi ko na kagad si Guapa. Eto, nandito kami ngayon. Pahinga lang muna. Pahinga. At talagang negative, hindi namin gusto na dito na kami mag-camping kasi wala rin namang gaanong puno na pagsasabitan ng hammock. Kasi kung mag-ano tayo, maglalatag tayo dyan ng tent, panay alikabok lang ang masasalo natin tsaka buhangin, no? Oo. Mahihirapan.
Kaya pala may mga ATV na mga pinaparentahan dito. So parang itong beach na to, itong Estancia Beach is more on adventure lang na ATV ang gagamitin. Pero kung halimbawa dito sa mga, ito mga damo-damo na nasa tabi na to, kung meron man lang dyan puno, siguro pwede. Pero hindi na rin. Hanap na lang kami ng iba. Tambay-tambay lang muna kami dito at nilalasap lang namin yung hangin. Malakas yung hangin pero medyo may kasamang alikabok din or eto mga nandito. Kasi may mga dumadaan ditong ATV katulad nito nila ma'am. May mga scooter. Akala ng mga naka-scooter kanina, hanggang doon lang yung motor no. Nung yung nakakasabay namin naglalakad, bumalik, kinuha yung motor. Eh ikaw nga nakita ko kanina yung motor mo. Babahura na eh. Oo, hindi kaya. Hindi talaga kaya. Lumulubog na talaga yung gulong. Eh hindi ka pa naka dual sports tire. Oh, naka road tires pa siya. Kanina nga merong may isang kotse, tinutulak na patras eh. Kasi pagka idinaretso doon sa mismong tabing dagat, sigurado mababahura talaga. Eh hanap na lang kami ng ibang campsite na kung saan makakapagpahinga kami ng maayos. Hindi yung mai-stress kami bago kami umalis. Tsaka tirik na tirik yung araw. Wala kang masisilungan dito. Eh kasama ko pa yung 2 batuta ko. Ito pa naman mga hingalin to pag sobrang init. No? Inom ng tubig, Jack? O natutulog ka? O sige, tulog lang dyan. Nakarating kayo dito ah. Medyo nagugutom rin ako. Salamat kay Konsehal sa pabaon niyang toasted mamon. O, adi meron akong kakainin kahit papano dito. Maaga pa naman. 3:00 pa lang naman ng hapon. At meron na kami na search nga pala na campsite ngayon. Kung saan malapit lang mga 1 oras at kalahati lang naman yung aming babiyahin. So dito lang muna kami. Papahipahinga lang muna. Jack? Tulog lang, tama si Kopi oh. Sige, tulog lang. Habang tayo babiyahin na, lalabas na tayo dito. At tayo lalarga na at 3:30 na oh. At ang araw dito napakainit, tirik na tirik. Buti na lang ang Shipa tires natin pwedeng pang off-road. Kung hindi, siguro naganda baon-baon na yung gulong natin dito. Kung yung stock tires ang gamit, kaya ngayon agad ang una kong in-upgrade ang gulong ni Guapa Pinong-pino yung buhangin dito. Tsaka inaalala ko, kung dito rin kami, sigurado na pagluto namin ng gabi, ng kakainin namin, kakain din kami ng buhangin. Sa lakas ng hangin dito Tulog lang, lalabas na tayo dito. Pupunta na kami dun sa campsite na nakita namin. At meron pang 1 hour and 20 minutes or 36 kilometers. At yung nahanap namin camping site dito sa Google Map ay parting Dagupan na. Ang kasunod kasi nitong Lingayen, Pangasinan, Dagupan. Doon kami nakahanap. At nakita namin na mapuno at okay naman. Ang bagay dito pumunta sila Direk Gino, yung mga bushcrafters. Kahit na ganito yung lugar, magkakamping yun sila dyan. Ako hindi ako pwede at ang inaalala ko yung 2 kong alaga Tsaka para sa amin ni Roy, kung halimbawang dito, pumunta rin dito, is mas magandang pumunta kayo ng yung pahapon na, yung palubog na yung araw kasi sobrang init. Or kung gabi man, pwede rin naman. Huwag lang kayong dadiretso mismo dun sa mismong tabing dagat at sigurado ako na baka kayo ay mabahura. At labas na muna tayo dito. Diretso na tayo at para hindi tayo abutin ng gabi sa mismong campsite. O ayos na Jack, upo na. Si Kopi, tamo, sinisiksik mo si Kopi. Ito,
dito na tayo sa Dagupan. Tatawid na tayo ng tulay. Kamusta ang dalawa kong alaga? Aba, tingnan nyo si Kopi. Nandun, doon nakasiksik sa mismong basket na lagayan ng mga hugasin. Si Jack, sinolo pa lang ang upuan. Siguro lumipat to si Kopi. Basta okay lang kayong dalawa dyan, ha? Dagupan, kung saan dito kilala ang Bangus Festival. Di ba? Tama ako? Lapit na tayo. Ano na lang? 22 kilometers or 1 oras pa. Pero mabilis na yan. Sana bago magdilim ay nandun na tayo. Welcome to Dagupan! Nanlalagkit na ako eh. Talagang gusto ko nang maligo eh. Iba yung init talaga rito. Napakaganda naman ang ating pagdaan dito sa tulay na to. Pantal Bridge 1. Palubog na yung araw, mamaya wala na yan. Huwag kang basta umano, Kopi. Baka malaglag ka, ha? Lumipat ka naman, saan ka lumipat? Talaga ikaw. Lumipat naman, umayos dun sa mismong basket, doon naman sa upuan. Paano, sulong-sulong siya dun sa araw. Yung mga nakikita nyo nasa mga panabe, ano yan, fish pond ng mga bangus. Ganyan lang ha, ganyan lang. Huwag na palipat-lipat pa. Akala ko Dagupan yung aming campsite na nahanap. Mangaldan pala. Kaya dito tayo sa Mangaldan kung saan ito ang lugar ni Direk Gino. Na-chat ko na si Gino. Ang kaso, paluwas daw sila ng Manila. Kaya hindi rin kami magpapangita. Medyo busy ngayon yung taong yun eh. Alam mo yun, yung pagka minsan pinalano, hindi natutuloy talaga. Pero pagka biglaan, talagang diretso ka agad ang biyahe. Soon, sa mga susunod siguro, baka biglaan na magkasama ulit kami ni Direk Gino sa mga biyahe. Tok-tok pa rin syempre gamit ko. At sa kanya, kung sinong gamit niya, kung yung kanyang Honda Beat or yung kanyang si Purgas. Ang alam ko, parang sinuwap na yata niya si Purgas dun sa sa Honda Beat eh. Yung kanyang PG1. Okay, pinapasok na kami sa kanto ni Google Map. Siguro para makaiwas dun sa traffic. Hoy, mais kayong dalawa. Ano? Yung dalawa ay nakatanod lang lagi sa labas. Hoy, wag kayo mag-unahang dyan. Ilabas ang ulo. Teka lang, sasabi tayo dito sa Aratilis na to. Malapit na tayo. Kulang-kulang 2 kilometers na lang eh. Ingat lang tayo at baka may sabitan ng ating top load. Medyo may mga mabababa dito ako nakikitang wire. Ito, malapit na ito. Nakikita ko na. May nakalagay na Mix Farm. Ito na nga yun. Magkano kaya ang entrance dito or yung pagte-tent pitching? Hindi kayang walk-in? Yun ang mga tanong na nasa isip natin pagka ganito Hindi naman sasayad dun sa mismo yung ating top load. Pwede na rito. Okay na yan Tatanong pa naman tayo Tapos dito may mga puno-puno. Okay na yan. Magandang hapon po. Open po kayo for camping? Walk-in lang po kasi kami. Ay, kay Busedo Kay po Busedo yung po yung may-ari sa may dyan sa inn. Sa may flight po. Ayun, nandun pong in. Opo. Okay, sige. Pwede po pakialam na lang po, boss. Okay, sige. Dumaretso na lang kasi kami. Akala namin dito na pwede. Punta lang muna kami doon. Okay, sige. Wildflower Inn. Ang gandang hapon po. Dito po yung Wildflower Inn. Yung pong sa Mix Farm. Magkakamping po. Dito daw po kasi yan magpaalam. Nagpa-reserve po kayo? Hello, magandang hapon po. Walk-in lang po kasi kami. Opo, galing po kasi kami ng isa pong Bicol, isang Laguna. Nag-North Loop po kami. Nakita po namin yung nyo. Yung mismong campsite sa Google Map po. Oo. Kaso nga lang, hindi na siya available for campsite ngayon kasi hindi naman naayos, sorry. Bali, ang available na lang yung inn dyan. Yung kahit maghahamok lang po kami, lang po kami ng ngayong gabi lang po. Ilan po ba kayo? Dalawa lang naman po kami. Okay. Sa manggahan lang yun Oo nga po, okay po sa amin yun. Okay lang sa inyo yan. Okay po, okay po yung place nyo po. Nakita niyo na ba? Opo, nakapunta na po ako kanina. Sinabi nga po sa akin na magpaalam daw po. Dito daw po ako pumunta sa Wildflower Inn. Sige. Ano ko na lang. Okay. Yung namin doon, ang water doon is poso lang, okay lang? Okay lang po, mas okay po yung pag mga raw.
Magkano po ba ang rate nyo? 500 isang tao lang. 500 po isang tao. Anong oras po ang check-out time? Government na. Pero yung regular na check-in nyo po, anong oras? 2 o'clock. 2 o'clock. Okay, sige po. Sige, kausapin ko na lang dyan. Okay, sige po. Alas 5:30 ng hapon at buti umabot kami ng sunset. Bago bumaba or mawala yung araw, bago magdilim, nandito na kami sa mismong campsite. Yung kanina na tinawagan is yun yung mismong may-ari nito. So hindi na raw pala ito masyado pinapa-campingan at yung mismong pinuntahan natin kanina na Wildflower Inn is yun na yung mismong kung pwede kayong tumuloy. Sabi ko kanina kayo sir ay hindi na kami sanay sa mga inn. Tsaka mapapamahal din naman kami ni Roy kung doon kami sa mismong inn tutuloy. So dito is 500 pesos per pax. 2 PM ang check-in, ang check-out is 12 noon ang kinabukasan. Pero kung doon kayo sa mismong Wildflower Inn, ang rate ng kanilang room is 1,800 pesos. Medyo mabigat sa bulsa natin yon. Kaya okay na kami dito, tsaka sanay na rin naman kami na camping lang tayo. Kaya nga, Tok Life Camping Adventures ang gagawin natin sa North Loop na to eh. Ang gagawin lang namin ni Brother Roy is maghahamok. So gagawin namin magkabilanan dito sa mismong Tok. Yung magiging namin, sabitan. Tapos magkabilang puno ng mangga. Eh buti na lang pala at mabait yung mismong may-ari nito at pinagbigyan kami na dito kami mag-camping at magpalipas ng overnight ngayong araw na to. Maraming salamat sir. Kung sino ka man, di ko na tinanong yung pangalan. Basta ito ay yung Migs Farm dito sa Mangaldan, Pangasinan. Tinanong pa kasi ako ni sir kung okay lang daw ba na ang tubig namin ay, nakikita nyo doon ay poso. Poso yung ginagamit. Eh napaka-okay na okay para sa amin yung ganyan. Raw na raw. Hindi na namin gaanong pinoproblema basta meron tubig. Di ba? Sarap ng hangin. Pero nanlalagkit ako. Gusto ko nang maligo. Nanlilimahig ang pakiramdam ko sa haba nung biniyahe namin. Hindi naman gano'ng kahaba. Kumbaga, yung init kasi. Salo mo pa yung lahat ng alikabok na dinadaanan eh. Talagang parang ang libag-libag ko na. Isa't mag-aayos muna kami ng aming tutulugan at yung aming din kakainin. Bro, anong kakainin pala natin? Yung natitira kong ano dan. Kung ano na lang meron. Kung anong meron. Tingnan natin kasi. Diretso na tayo ng biyahe, no? Diretso tayo ng biyahe. Tapos, yung next na pupuntahan namin, bukas nyo na malalaman. Ayoko munang sabihin. Basta bukas, kung saan yung pupuntahan namin. Kung yung plano is yun. Pero kung halimbawa katulad ng nangyari kanina na dapat doon tayo sa mismong Estanza Beach, hindi kami natuloy, kaya dito kami napapunta, malaman natin bukas. The plan is no plan. Okay? Expect the unexpected. Asya, tayo mag-aayos na. Nang sa ganun ay makapagpahinga na rin kahit papano kami. At yung dalawa kong batuta, nandito na naman sa harap si Jack. Huwag na munang bumaba. Mamaya, aayusin pa naman eh. Tapos na kaming mag-set up. Napakasimple, hindi man lang kami pinagpawisan. Tama yan. Doon si Roy, dito ako. Talagang matibay ang ating si Guapa. Dalawa ang kanyang kailangan suportahan na duyan. Ay, maraming salamat nga pala kay Sir. Yung kapatid ng tinawagan natin is nandito. So siya yung isa sa may-ari dito at binigyan tayo ng itlog na pula. Di may dagdag ulam kami. Dito na lang ako sa labas kaya maligo. Dito na lang ako maligo sa mismong kanilang poso. Meron din pala sila dito mga alagang pabo. Huwag tayo masyadong kalapit, nangahagad yung mga yan eh. Kayong dalawa ko, dyan na lang kayo sa tuktok. Di na bababa, no? Oo, so sige, dyan na lang. Itulog na si Jack, Maliwanag na ang buhay. Sinabit ko na yung ating altitude. And then yung ating, EcoFlow. Ang ganda talaga ng ilaw niya. Natutuwa ako sa ilaw niya. Pwede mong gawing siyang parang lampshade eh. Kina-charge ko na yung mga kailangang i-charge, cellphone, battery ng drone. At ang aking buddy na si Roy, ay ito, nagluluto na. Binaba ko na yung storage box na dala-dala natin. Ginagawa ko na lang siyang lamesa. Maganda yung lutuan ni Roy. Kasi may takip So, hindi mo na kailangan maglagay ng takip dito.
At sabi niya, yung mga nasa kanya, yun na lang daw ang aming lutuin. Kasi para mabawasan yung dala-dala niya. Like yung bigas. Pero yung mga ulam na nandito sa cooler, ito na yung lulutuin namin lahat. Ito na yung uulamin namin. Sisig, chicken nuggets, at saka itong Hungarian sausage. Ayan. At yan na lang naman yung natitira dito sa cooler para hindi na gaano mabigat sa tuktok. Lagi ko na rin sa storage box. So sige, parang sa ganun, mabawasan din yung dala-dala ni Roy sa, sa motor. Ngayon ko mas na-enjoy itong ginagawa kong biyahe ng North Loop kasi may kasama ako. Kumbaga, hindi lahat ako yung gagawa. Nahahati yung gawain di ba? Imbis na ako lahat magluluto, ako lahat din maghuhugas, ako din lahat magliligpit. Buti, kasama ko si Roy. Mas gumaan yung paglalakbay namin sa ginagawa namin to. Kumbaga, hati kami sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay. Kahit sa gastusin, hati rin naman kami. Ganyan lang naman Pero minsan, ayaw niya magpabayad. Pero syempre, hindi pwedeng ganun. Tsaka, Ano? Ako rin naman bro, kung sakali. Iniisip ko talaga mag North Loop, pero parang yung lakas ng loob ba? Parang Okay. iniisip ko, parang nagdadalawang isip ako kung mag-isa lang din ako. So ngayon magkasama tayo, kumbaga mas lumakas lang yung loob ko. Kumbaga may magbabantay sa akin, may Tinginan tayo. sa trabaho. Tama. Pero hindi ko alam kung kakayanin na ako lang sa lakas ng loob. Kasi una-una, baguhan lang din ako talaga. Okay. Ito lang yung una kong Malayo. Malayo. Pinakamalayong ride na ginawa mo. Hanga nga ako dito kasi buruin mo, Bicol, pupunta ng Palawig, Zambales to South para lang makatid ng First Timers Camp 2. Oo. Iba ka bro. Iba rin kasi pag gusto mo talaga Diba? Saka yung mga, alam mo yung mga nagbibigay sa'yo ng inspirasyon, Oo. yun din naman pupuntahan mo, kaya walang pagsisisi. Wala, masaya talaga, promise. Diba? Tapos nag-enjoy pa kami. 1 linggo pa kaming, alas 3 days. Meron pa kaming 4 na araw nag-stay dun sa mismong Sitio Tangal. Maraming salamat kay Sir Neil sa pag-asikaso sa amin sa mismong pagkup-kup ba. Sobrang bait. Sobrang bait, no? Talagang babalik-balikan mo at saka talagang dadayuhin mo kahit na malayo. Sulit naman Oo, sulit na sulit. Sa at kami mag-aasikaso muna ng aming dinner para makakain na rin kami. Medyo nagugutom-gutom na rin. Nalimutan ko palang bumili ng pang-ahit. Magdadalawang linggo na kasi. Walang ahit. Sisig na lang. Tapos kakain na kami. Grabe yung Hungarian. Ang laki pala. Tapos yung chicken nuggets, dito ko na nilagay sa lagayan ko para hindi mawala yung init. At para habang kakainin pa rin ay mainit. Natuwa ako kay Bro Roy. Nag-iipon din pala siya ng mga Ito, yung mga ketchup sa mga fast food. Buti may dala siya. Sakto. Kain na. Bakit? Sorry naman. Mamaya kayo kakain. Yung chicken nuggets nga pala, ilabas. Marami pong salamat sa lahat ng nagbigay ng mga ulam namin. Ito na po, yung mga binigay ninyo. Kakainin na namin. Ang ganda ng luto mo bro ng sinaing Unlike nung akin, hilaw na sunog. Wala ko, pinagtyagaan lang ni Roy yung yung unang sinaing ko nun Huwag nang magalit, Kobe. Mamaya kakain din kayo. Una lang muna kami. Tingnan nyo kung gaano kalaking Hungarian. Mainggit kayo. Galing kay Brother Louie. Tayo ay magpakabusog, magpahinga, maligo, matulog, gumising, at bumiyahe ulit bukas. Yan ang gagawin natin ngayon. At syempre, enjoyin. I-enjoy natin ang bawat biyahe na to. Ayos din pala tong campsite na to. Kasi secure. Sinasarado yung gate. Kaya talagang kami lang yun nandito tsaka yung mga nagbabantay. Uy, lumabas din ng buwan. Mawi ang ulap. Kala ko makulimlim kanina. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Hindi mo makakalaing may ganitong lugar dito, no? Parang malapit lang din siya sa mismong syudad, no? Malapit. Nakatago nasa likod. Buti nga, na-search natin At buti na lang meron kaming outpass. Maliwanag ang aming pwesto. Tsaka mga ilaw. Siyempre, pagkatapos kumain, o din dalang batuta naman. Diyan ka sa pwesto mo doon.
Ba't ka kasi naandyan sa may bungad dyan sa kabila? Oh. Boss Jack. Kain lang. Sige, ubos yan ha. Yung kaninang dry na ubusin nyo. Yung tinira nyo. Mamaya-maya siguro ako liligo. Nag-ipon na ako ng tubig dun sa sa may batya dun sa poso. Ang problema ko, walang tabo. May tabo ka ba dyan, bro? Kahit ano na lang. Ah, yung ano. Oh, yun. Yung kaldero. Yung nga rin palang ginamit ko nung sa palawig. Papahipahinga lang muna. Diba? Busog pa eh. Grabing busog eh. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the night. Good morning! Ang sarap na tulog! Pasensya na kayo kagabi at hindi na ako nakapagpaalam sa inyo pagkatapos namin kumain. Nagpahinga na ng konti, kumain ng mangga after kong maligo. Kita nyo naman, fresh na ako. Para ready na rin tayo ngayong araw na to na bumiyahe kagad at magliligpit na lang din. Pero ano muna kami, breakfast muna kami syempre. Almusal, ang almusal namin, kape at saka tinapay. Meron pa naman tinapay na natitira dito eh. Bro, kamusta ang tulog mo? Medyo ayos naman, malamig pero may mga lamok eh. Okay naman, may net naman yung ano ko. Yun ang kinagandaan ng net ni Bro Roy. May net. Yung sa akin, walang net, pero may electric pa naman ako. Kaso sobrang lamig na. Yung lamig na nararamdaman ko, lalong lumamig. Kaso, di ko naman pwedeng patayin yung mismong electric pa na dala ko, gawa ng lamok. Napagkakagat din ako kagabi. Pero mahimbing. Masarap ang tulog, no? Pag nakatulog ka, talagang mahimbing ka. Parang kontento na rin kahit minsan nagigising-gising. Tapos hihimbing ka na naman kasi malamig eh. Ako nga maaga akong gumising. Siguro nagising ako mga 2:00. Kasi itong si Jack at saka si Kopi ay parang nararamdaman ko nag-uumatungol ba. Ngayon, itong si Jack, ibinaba ko. Yung pala iihi. Tapos sinunod ko itong si Kopi, binaba ko rin. Umihi, tapos sinabay na rin yung pagdumi. Tapos kanina, si Jack dahil hindi pa nadumi, hindi binaba ko ulit. Ayun, dumumi na. Okay na yung dalawa. Kaya ngayon, itong si Jack, kung makikita ninyo, nadinig lang ako, natutulog ulit eh. Hindi ko na inano yung kanilang yung airbed, gawa ng itong si Kopi, ayaw pumesto ron. Mas gusto nila dito sa sa cotbed. Hindi ganyan na lang ginawa ko sa kanila. Hindi ko na rin sila ibinaba at baka mamaya panay langgam. Langgamin lang tong dalawang to. Tsaka, yung mismong rito, dahil merong pabo, baka pagka nakita, habulin. Ito yung pabo rito. Yan. Ngayon lang ako nakakita na merong pabo sa campsite. Bihira kayo makakakita ng ganito. Kalimitan, dati nung bata ako, nakakakita ko niyan sa Manila Zoo or yung Malabon Zoo. Pero sa campsite, merong gantong alaga. Nangahabol din ba yan? Alam ko, nangahabol din yan eh. Ayun, meron pang isa. Ang liliit. Ayun lumalapit na ata sa amin. Ito, ano rin ba to? Peacock? Di ba English ng pabo, peacock? Ito, peacock din ba to na maliliit lang? Ayun iba yung tunog nila. Lumalapit sa amin. Kaya dito sa umaga, imbis na tilaok ng manok, yung mismong tunog ng pabo yung maririnig mo. Yun ang pampagising dito. Mas kakaiba bro? Saan ka makakakita na sa umaga yung tunog ng ng peacock yung maririnig mo, pampagising. Nakakapanibago, no? Sana magbukas ulit tong campsite na to, no? Although kami lang yung pinayagan ngayon. Ang ingay naman. Nagkasagutan yung dalawa. Binggalang tawag sa amin yan, binggal. Binggal ang tawag sa inyo ng mismong pabo. Hindi yun. Yun.
Magkaiba ba yan? At saka yung nandun, yung pabo? Iba to, no? Hindi to yung pabo, no? Iba nga. Hindi ko lang alam tawag sa atin sa Tagalog niyan. Sa inyo, Bingal ang tawag. Sa Bicol. At napakaganda ng umaga. Naisip ko bro, kung halimbawa nandun pala tayo sa halimbawa nag-hotel kami or nag-in, nakakulong lang kami sa apat na sulok ng kwarto. Kaya nga, tapos alis tayo diretso biyahe para tayong ginulong. Kaya nga eh. Ang nasa isip ko kasi hindi rin ako gaano sanay na yung tipong walang naririnig na sa labas. Yung tipong ngayon, katulad ng umaga, titilawak ang manok, di ba? Mas, tsaka iba yung yung lamig eh. Gawa ng hangin talaga sa labas eh. Natural na aircon. Eh pagka sa loob ng alam nyo yung may time na minsan pagka nasa hotel ako, may time na hindi talaga ako makatulog. Hindi ako mapakali. Ganon. Siguro talagang nasanay na lang na ganito ang lifestyle. No? Sarap eh. Nasa ilalim lang kami ng puno ng mangga. Nakahamok. Nakatali sa kay Guwapa yung hamok namin. All goods. Nakaraos tayo ng isang magdamag at nakapagpahinga ng maayos. Kaya kayang-kaya na natin ituloy ang North Loop natin. At kami mag-ano lang muna ng aming almusal. Para mamaya makapag-ice-ice na rin. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned. Napakaganda nung paglabas ng araw dito sa amin sa likod. Sabi nga ni kanina ni Bro Roy, puputok na yung araw so sasabog na yun mamaya. Ay bago sumabog tayo magkape muna. Si Roy ay wala kasing dalang mag. Maraming salamat muna dito sa binigay ng LJN's Construction Services. Ngayon natin malalaman. Hula ko mag, di ba? Ay bubuksan natin para makita natin. Mag or hindi? Tama ako. Mag. Ang ganda naman ng mag na to. Meron siyang lid or yung cover ba. Wow! Very nice! Napakaganda naman. Yung ilalim niya, hindi basta mababasag kasi meron ding cover. Na parang, minolding kahoy, no? So ngayon, ito muna ipapagamit ko kay Bro Roy. Siyempre, bibinyagan ko muna yung ating bagong kapihan. Ay, maraming salamat din kay Roy dahil may dala siyang mga kape. Yung mangga na pinabaon sa amin ni Sir Neil, kahit pa paano nabawas-bawasan ko na. Kasi every time nakakain ako, nagmamangga na ako. Yung iba, baka kasi abutin ng yung overripe ba or yung sobrang hinog na, baka mabulok na katulad nito. Kaya kahit pa paano, padalwa-dalwa or tatlo, after kumain, kinakain ko na. Pero ang gaganda ng mangga dito ha. Pero hindi kami kumuha dito, baka akala nyo dito namin ito kinuha. Namimintog yung mga mangga rito eh. Dito nga, dyan ba sa pwesto mo? Meron din sa pwesto mo, ayan Mga nakalawit Gaantay na lang pitas. Nakakuha ka na? Ito na lang ako. Creamy latte. Ito yung meron pa pala tayong natira kagabi na yung chicken nuggets. Oo. Pagka ito ang gamit mong mug, bro, kahit na hindi ako tipong kilala sa lugar, pagka umiinom ako, kilala na ako. Nakikita na yung pangalan ni John Fox? Parang kay Guwapa, pag nakita yung harapan na meron naka-sticker na John Fox, alam na. Sarap maligo kagabi. Parang ayaw ko pang umalis doon sa poso eh. Feel na feel mo yung probinsya Ay, lamig nga. Good morning po. Ma'am, yan? Bagong pitas? Magkano per kilo niyan? Hindi nyo po ba binibenta? Kala ko binibenta naman. Bibili sana ako ng hilaw na mangga Kasi meron pa tayo dito binigay na yung bagoong, alamang. Oo, meron pa tayo dyan. Ay! Teka lang. Para narinig yata ni Mami sinabi ko Ay, salamat po. Okay po, salamat po. Pinigay manggang hilaw. Yeah! Meron na tayong pangsawsaw sa alamang na bagoong na bigay. Grabe yung hamog dito. Pwede na ako magsulat kay Guwapa. Pinagsama yung hamog tsaka yung alikabok Kitang-kita ang dumi. Alright.
mag-8:30 ng umaga. Tapos na kaming kumain ng aming breakfast at nagliligpit-ligpit na rin ng mga gamit. Yung pabo nandito sa akin, nasa may likod. Kita nyo, ayun no? Tama, kakausapin ko ha. Aprup-rup. Aprup-rup-rup. Aprup-rup-rup. O, sumasagot eh. Aprup-rup-rup. Aprup-rup-rup. Kala ko talaga naiintindihan eh. Aprup-rup-rup. Hindi sumagot. Hindi siguro naiintindihan yung tanong ko. Kata nyo ha. Aprup-rup-rup. 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 Kakaintindihan ng dalawang engot. Jack. Wait lang ha. Gusto nyo pa magduyan muna. Pero kakain na. Wag nang bumaba. Wag nang bumaba dyan. Nag-aayos lang ang daddy. Na. Aprup-rup-rup. Aprup-rup-rup. Di ba? Ganun lang ang pakikipag-usap sa pabo. Aprup-rup-rup. Aprup-rup-rup. Kain na muna. Bago tayo bumiyahe. Hoy, Kopi. Ano, hindi pa kakain? Ay, no. Kumain na. Kung hindi pa kakain, bibigay ko kay Jack yan. Sige, mamaya ka pa kakain. Huwag na umarte. Habang hinihintay kong matapos kumain yung dalawa kong batuta, tamang lang, duyan-duyan, pahinga lang. Hindi ko naman pwedeng isama rito na pagkatapos kumain at baka mamaya sumuka. Sarap. Tumirik na yung araw, tirik na. Nakatutok na sa amin eh. Saktuhan lang din naman. Pero may ganito pang campsite. Parang nasa gitna ng ng syudad eh. Pero all goods. Napanatili pa rin yung parang probinsya feels niya. Lalo't nanggagaling pa sa poso, yung tubig na gagamitin. May exercise pa. Okay na? Ang tagal kumain pa ni Kopi, inuubos pa. Lilipat ka na doon sa pwesto mo. Doon na sa likod, wag na sa harap ha. At tingin ng muka, tingin ng mata. 8:43 ng umaga or mag-aalas 9, halos saktuhan lang pala. Kasi may pupuntahan pa kami at bibili nga ng intercom si Brother Roy na Pritcon para magka-connect kami at magamit ko na rin yung dala-dala kong headset. Maraming salamat, Migs Farm! At pinayagan niyo po kami dito na tumuloy. Okay lang, saan ba tayo dadaan? Dito. Dahan-dahan lang. Salamat. Sir, salamat! Ma'am, thank you po! Diba, nakaraos tayo ng isang magdamag na masarap ang tulog, nakapagpahinga ng maayos. Tayo tinuturo ng daan. All goods? Pwede nang bumiyahe na malayo? Pwede na. Tara, sunod ka muna. Sige. At mamaya naman, pagka meron ng intercom si Brother Roy, magkakausap na kami at maririnig nyo na siyang magsalita sa aking vlog sa mismong intercom. Siya paano, bibitinin ko muna kayo dito sa ating Tuk Tuk Life North Loop Camping Adventures at biyahe lang muna kami ng 24 kilometers or 42 minutes papunta dun sa mismong Cycle Sports kung saan dun ako tinuro ni Gino eh. Ayos na Jack ha, at pinagsama ko na rin yung dalawa kong batuta sa iisang gilid kasi nahihirapan akong tingnan eh. At least pag nakita ko dito sa rear view mirror, magkasama sila, nakikita ko kaagad. Wala namang malalagrid na gamit natin dyan at yan i-secure naman. So paano, kita-kits tayo sa next episode ng ating Tuk Tuk Life North Loop Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Ako si Dijan Fox, samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tuk Tuk Venture ay sadyang masaya. Ang ating kalikasan ay nakakamangha. Salamat sa Diyos, salamat sa likha. Ikaw ang